Narito na ang maiinit na balita mula sa PNA Headlines. Mariing kinondena ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamaril sa isang contractor ng quarry sa Negros Oriental noong Miyerkules. Sinabi ng Malacanang na tama lang na imbestigahan ang insidente para malaman ang punot dulo nito. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ito'y para mapigilan ang anuman krimen na posibleng mangyari sa gitna ng investigasyon na isinasagawa ng mga anomalyang flood control projects ng gobyerno. Kinikilala ang biktima na si Angelito Mendoza, 58 anyos at isang engineer. Batay sa inisyal na investigasyon, papunta sa isang quarry site ang biktima ng pagbabarilin siya ng mga di kilalang suspect sa National Highway ng Santa Catalina. Nagpapagaling na ang biktima habang iniimbestigahan ang ilang persons of interest. Bukod dito, tiniyak ni Castro na hindi gigipitin ng gobyerno ang sinumang iimbestigahan kaugnay ng mga proyekto. Binigyan diin niya na porsigido ang gobyerno na maging patas ang investigasyon. Alam naman natin kung ano ang nais ng Pangulo. Makasuhan ang dapat makasuhan, mapanagot ang dapat na mapanagot, at uutos pa rin ng Pangulo na dapat na seryosohin ito, lalo na ng mga PNP, para maiwasan kung anumang krimen ang maidudulot nito kaugnay sa pag-iimbestiga sa flood control projects. Pinasinayaan ng Department of Education or DepEd ang Educahon, isang recovery kit para sa kapakanan ng mga guro at estudyante sa panahon ng kalamidad. Inilunsad ang Educahon kasabay ng pagbisita ni Education Secretary Sani Angara sa Tabaco National High School sa Albay noong Huwebes bilang bahagi ng Learning Continuity Strategy. Ito'y batay sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking tuloy-tuloy ang edukasyon sa panahon ng sakuna o kalamidad. Naglalaman ang Educahon ng learning materials at school supplies na kasya para sa isang guro at 40 mag-aaral. Ayon kay Angara, magagamit ang mga Educahon para sa tuloy-tuloy na pag-aaral kahit sa mga evacuation centers at pansamantalang classrooms. Naglaan ang DepEd ng 4 milyon pesos mula sa Basic Education Curriculum para sa paglulunsad ng programa. Ipapamahagi ang mga ito ng Disaster Risk Reduction and Management Service sa pampublikong paaralan at community learning centers. Maaari naman makibahagi ang mga pribadong partners at donors sa pagsupply at pamamahagi ng Educahon sa pamamagitan ng Adopt a School platform. Ligtas na nakauwi sa bansa ang 21 overseas Filipino workers na matagal nang naipit sa gulo sa Israel. Na-repatriate ang 21 Pinoy sa tulong ng Embahada ng Pilipinas, Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration. Sa isang Facebook post, sinabi ng OWA na lumapag sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 ang mga Pinoy na sakay ng Gulf Air Flight GF154. Sinalubong sila ng mga kinatawan ng DMW at OWA na nagbigay ng agarang tulong tulad ng financial assistance, medical checkup, immigration assistance, transport assistance at pansamantalang tutuluyan para sa kanilang pagbabalik sa kanilang mga probinsya. Patuloy naman nakikipag-ugnayan ang gobyerno sa mga kinauukulan ahensya upang masiguro ang kaligtasan at kapakanan ng mga OFW sa anumang bahagi ng daigdig. At sa balitang pangkalakalan, nakapagtapos na ang 33 kababaihan mula sa Carmen, Surigao del Sur sa ginanap na First Welding Skills Training ng Department of Social Welfare and Development Caraga Region or DSWD-13 noong Huwebes. Nasa ilalim ang pagsasanay ng kapit-bisig laban sa kahirapan, comprehensive and integrated delivery of social services
or Kalahi SIDS program ng ahensya. Bukod sa 34 na araw ng pagsasanay, nagpamahagi din ang DSWD ng mga welding tools at certificate sa mga kalahok. Ayon sa DSWD 13, layunin ang training na turuan ang mga kababaihan ng mga technical skills sa larangan na dominado ng mga kalalakihan habang isinusulong ang economic empowerment at gender inclusivity. Hinikayat naman ni Kalahi SIDS Deputy National Program Manager for Operations Rolando Villacorta Jr. ang mga graduates na gamitin ang kanilang bagong kasanayan upang makahanap ng bagong mga oportunidad. Samantala, nagbigay ang Philippine Crop Insurance Corporation or PCIC ng indemnity check sa 174 vegetable farmers sa Benguet na napinsala ng magkakasunod na sama ng panahon noong July. Sa ginanap na distribution event sa Benguet Provincial Engineering Office, nakapagbigay ang ahensya ng kabuuang 1.95 million pesos sa mga benepisyaryo. Kasama sa pamamahagi si Senator Francis Pangilinan na siyang chair ng the Senate Committee on Agriculture. Nangako ito na mas pahahabain pa ang corporate life ng PCIC kung saan nakatakda itong ma-expire sa loob ng 3 taon. Dagdag pa ng senador, pagtutuunan niya ng pansin ang pagbibigay ng mas malaking budget sa ahensya upang mas suportahan pa ang mga magsasaka na apektado pa rin ng masamang panahon. Sa kaugnay na balita, nagpamahagi ang lokal na pamahalaan ng Paway Ilocos Norte ng mga pataba bilang subsidiya sa mga rehistradong magsasaka sa lugar. Pinungunahan ni Paway Mayor Sheila Galano ang pamimigay sa mga bayan ng Mumulaan, Nagbakalan, Nanguyudan Pasil, Sungadan, Suba at iba pa. Layunin ng subsidiya na tulungan ang mga magsasaka sa tumataas na presyo ng mga agricultural inputs. Bukod sa pataba, nagpamahagi rin ang ahensya ng livestock, binhi at mga kagamitan sa pagsasaka. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.